Nalamig si Mikay nang makita ang itsura sa salamin. Parang tumigil ang kanyang mundo. Ipinikit niya ang mga mata ng mariin. Nais niyang isiping panaginip lang ang lahat ng yon. Panaginip lang to. Anya sa sarili habang nakapikit. Nasa banyo siya ng ospital kung saan siya nakakonfine. Sa loob ng isang buwan ay ngayon lang siya nagkalakas ng loob na humarap sa salamin. Ang sabi ng mga magulang niya ay hindi yun makabubuti sa kanya. Kaya naman habang wala siyang bantay, ay nagtungo siya sa banyo para makita ang kanyang itsura. Katatapos lang ng beauty pageant sa kabilang barangay na sinalihan ni Mikay nang maaksidente siya. Magsasalang sana siya ng tubig na pampaligo dahil malamig noong gabing yun, nang biglang sumabog ang tangke ng gas na panluto. Masayang-masaya siya noon dahil nanalo siya sa pageant, pero biglang gumuho ang kanyang mundo matapos ang aksidente. Paano na mga pangarap ko? Tanong niya sa refleksyon sa salamin. Parang gusto niyang basagin ang salamin dahil nahihindik siya sa refleksyon niya roon. Ang gusto niya ay sumali sa mga engranding beauty pageants. Pero paano na? Hindi na niya makilala ang sarili. Wala na ang dati niyang gandang kinaiinggitan ng lahat. Mas mukha na siyang halimaw ngayon kaysa prinsesa. Humagulgol si Mikay. Sana namatay na lang ako. Bulalas niya saka pinagsusuntok ang salamin hanggang sa mabasag yun. Duguan ng mga kamay niya at nais na sana niyang dumampot ng bubog at hiwain ang kanyang pusuhan. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Naroon ang nanay niya kasama ang ilang nurse na kanina pa pala sinusubukang buksan ang pinto ng banyo. Mikay! Bulalas ng nanay niya nang makita ang itsura niya. Agad itong umiyak at niyakap siya. Ano ba ang ginagawa mo, anak? Gusto ko nang mamatay, Nay. Anya saka humagulgol. Ang pangarap niyang maging beauty queen ay hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang pamilya. Gusto niyang iangat ang buhay nila bilang panganay sa magkakapatid. Sa edad na 23 ay nag-aaral pa siya dahil isinasabay niya ang pag-aaral sa pagtatrabaho. Sa susunod na taon ay gagraduate na siya, pero ngayon ay hindi na siya sigurado kung magagawa niya yun. Wala na siyang planong lumabas ng bahay. Hindi niya kayang ibandera ang kanyang mukha sa labas. Ilang linggo pa siyang nanatili sa ospital bago pinayagang umuwi. Saan kayo kumuha ng pambayad sa ospital, Nay? Tanong ni Mikay sa ina habang sakay ng tricycle pa uwi. Nakasuot siya ng scarf para takpan ng muka. Huwag mo nang intindihin yun, anak. Humingi kami ng tulong ng tatay mo sa mga opisyal ng lokal na gobyerno rito sa atin. May mga programa naman para kahit papaano ay makatulong sa mga katulad nating walang pambayad sa pampa-ospital. Sigurado ka, Nay? Nagdududang tanong niya. Oo, anak. Ang itindihin mo ay ang pagpapagaling. Paano ako gagaling? Habang buhay na magiging ganito ang mukha ko. Ipapaayos natin ang mukha mo. Kung kinakailangang ibenta ang maliit nating lupa ay hindi mo gagawin yan, Nay. Madiing putol niya sa sinasabi ng ina. Hindi siya papayag na ibenta ang lupa nila para lang sa surgery niya. May 3 pa siyang kapatid na nag-aaral. Ang maliit nilang lupa ay kinatitirikan ng kanilang bahay at kahit paano ay may mga pananim doon ng mga magulang niya. Paano ang mga kapatid niya? Saan sila titira? Maganda nga siya, pagkatapos ay naghihikaos naman sila sa buhay. Ako ang gagawa ng paraan para maipaayos ko ang mukha ko. Hindi niyo ibibenta ang lupa natin. Anya sa ina habang pinipigilan ng sariling umiyak. Imbes na sumagot, ay ginagap ng nanay niya ang kanyang kamay at pinisilyon. Ang akala ni Mikay ay masasanay rin siya sa itsura. Akala niya ay magiging normal din ng lahat, ngunit mali siya. Iniiwasan siya ng mga tao. Ang mga kaibigan niya ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang muka. Inalis siya sa pinagtatrabahuhang mall bilang sales lady dahil natatakot daw ang mga customers sa kanya. Nakaranas siya ng matinding diskriminasyon dahil sa naging itsura niya. Nagpasya siyang itigil na muna ang lahat dahil nakaranas siya ng depresyon. Gustuhin man niyang tapusin ng pag-aaral ay para naman siyang nasusuffocate sa universidad. Wala nang ginawa ang mga tao kundi kutyain at pagtawanan siya. Kapag nagkatrabaho ako, ate, pag-iipunan natin ang pagpapasurgery mo. Ani Mercy, ang kapatid na sumunod sa kanya. Pilit nang ngumiti si Mikay. Salamat, Mercy, pero wag mo akong intindihin. Mag-focus ka sa pag-aaral mo. Kahit ano yung gagawin ko para makatulong pa rin sa inyo. Nagdesisyon si Mikay na magluto na lang ng ulam at ipalako yun sa mga kapatid sa lugar nila tuwing tanghali.
Hindi siya papayag na maging pabigat. Ate! Sigaw ng bunso nilang si Moymoy habang tumatakbo palapit sa kanya. Si Ate Marie nakikipag-away sa labas, anunsyo ni Moymoy. Sabay silang napabalikwas ni Mercy. Agad silang lumabas para puntahan si Marie, ang pangatlo sa kanilang magkakapatid. Nagulat si Mikay nang makitang nakikipagsabunutan ng kapatid niya. Yan ang unang pagkakataon na nakita niyang galit na galit si Marie. Sa kanilang apat ay ito ang pinakakalmado. Marie, tama na yan! Sigaw niya sa kapatid. Naku, yan ang kapatid ni Marie na halimang. Parang takot na sabi ng mga kabataan na kapaligid kay Marie at saka sabunutan nito. Natigilan si Mikay. Siya pala ang dahilan kung bakit nakikipambuno ang kanyang kapatid. Hindi halimaw ang ate namin. Sigaw rin ni Mercy na nakisali pa sa gulo imbes na umawat na lang. Sa bandang huli ay si Mikay na lang ang umaawat at hirap na hirap siya dahil dalawa ang kanyang dapat awatin. Mabuti na lang at dumating ang ilang tanod sa kanilang barangay. Pag uwi sa bahay, ay agad niyang pinagalitan ng mga kapatid. Kay gugulo ng mga buhok ng mga to. Ang uniform ni Marie ay gula-gulanit. Tama bang ginawa mo, Marie? Galit na tanong niya sa kapatid. Paano kung hindi lang yan ang inabot mo? Hindi sumasagot si Marie, nakayuko lang ito. At ikaw, Mercy, imbis na umawat kay nakisali ka pa. Baling niya sa isa pang kapatid. Sorry ate, hindi ko lang napigilan ng sarili ko. Mahinang sagot ni Mercy. Ano? Sa tuwing may manlalait sa akin ay makikipambuno kayo? Ano kayo, sundalo? Mas matalino kayo kaysa sa kanila. Dapat ay hindi niyo sila pinapansin. Patuloy niya sa paninermon sa mga kapatid. Sobra na sila ate eh. Kung ano-ano sinasabi nila. Ginusto mo ba yan? Tapos yung isa tuwang-tuwa pa kasi wala na raw kakompetensya ang ate niya sa susunod na beauty pageant. Tawa lang sila ng tawa kasi wala na raw pageant na tatanggap sa'yo. Sa halip na maawa sila, kinatuwa pa nila ang nangyari sa'yo. Kahit ano pang sabihin nila, hindi na dapat kayo pumapatol at bumababa sa level nila, Marie. Sorry po ate. Kinagabihan ay hindi pinatulog si Mikay ng depresyon. Narinig na naman niya ang mga magulang na nag-uusap tungkol sa pagbebenta ng lupa nila dahil gusto ng mga itong ipaayos ang mukha niya. Naaawa raw sa kanya. Paano naman ang mga ito? Dahil sa buhol-buhol na isipin ay lumabas si Mikay ng bahay. 10 oras na ng gabi at tulog na ang buo niyang pamilya. Nasasawa na siyang kaawaan ng lahat. Hindi na rin nakakatulong sa mga kapatid niyang existence niya. Buo na ang loob ni Mikay. Mas mabuti nang mawala na lang siya kaysa maging pabigat pa siya sa kanyang pamilya. Nagtungo siya sa bangin na hindi kalayuan sa kanila. Alam niyang masama ang gagawin niya, pero ayaw na talaga niya. Hindi na niya kayang pagtiisan ng lahat. Buhay siya pero pakiramdam naman niya ay nakakulong siya. Lumiit ang mundo niya. Ipinikit ni Mikay ang mga mata nang malapit na siya sa bangin. Pikit mata niya ang tatalikuran ng lahat. Naubusan na rin siya ng pag-asa. Ilang hakbang na lang ay malalaglag na siya nang biglang may bumusina. Nasilaw si Mikay sa ilaw na nanggagaling sa isang sasakyan. Miss! Sigaw ng Ginoo na nakatayo sa gilid ng sasakyan. Pinindot lang pala nito ang busina mula sa labas ng sasakyan. Anong ginagawa mo? Huwag mo sabihin magpapatiwakal ka. Napaluhod si Mikay at nagsimulang umiyak. Nilapitan siya ng may edad na lalaki. Anong problema mo, iha? Ito po. Anya sabay turo sa mukha niya. Hindi po ba kayo natatakot sa akin? Magpapakamatay ka dahil dyan. Kunot ang noong tanong ng matanda. Ganda sana magiging puhunan ko para iyahaw ng pamilya ko sa kahirapan. Pero tignan niyo naman ang itsura ko ngayon. Anya sa estranghero. Buhay ka pa. May pag-asa pa, iha. Lalo nang umiyak si Mikay. Hindi pa yata niya oras dahil may dumating pa para isalba siya. Wala na po. Wala na akong pag-asa. Dati akong plastic surgeon. Tutulungan kita kung gusto mo. Hindi mo kailangang kitilin ang buhay mo. Anang estranghero. Napatitig siya sa matanda. Anong kapalit? Dudang tanong niya dito. Umiling ang Ginoo. Matagal na akong hindi nakakapag-opera. Pero nagkataon na narito ka ngayon at nangangailangan ng tulong ko. Ikaw ang magdedesisyon kung magtitiwala ka sa akin. Gusto ko lang din i-challenge ang sarili ko kung kaya ko pang mag-conduct ng plastic surgery. Nagdududang tiningnan ni Mikay ang estranghero. Binigyan siya nito ng calling card.
Pag-isipan mo, Iha. Mahigpit na hinawakan ni Mikay ang calling card. Hindi ka, Doktor. Anya rito matapos basahin yun. Hindi na. Pag-amin naman nito. Businessman na ako ngayon, kaya nga sabi ko ay kung gusto mo lang namang magtiwala. Nagbuntong hininga si Mikay. May mawawala pa ba sa akin kahit magtiwala ako sa inyo? Pag-isipan mo, Iha. Ang mabuti pa, sa ngayon ay umuwi ka na. Baka nag-aalala na ang mga magulang mo. Tandaan mo, hindi pa itong katapusan ng mundo. Nang maimasmasan ay umuwi na si Mikay. Hindi pa siguro tapos ang misyon niya sa mundo dahil nagpadala pa ang Diyos ng pipigil sa binabalak niyang pagpapakamatay. Kinabukasan ay nagdesisyon siyang puntahan si Mr. Andres Filomeno, ang estrangherong nakausap niya ng nagdaang gabi at nangakong tutulungan siya sa problema niya. Ako po si Mikay, yun tinulungan niyo kagabi sa bangin. Pagpapakilala ni Mikay kay Sir Andres nang pagbuksan siya nito ng gate. Natatandaan kita. Hindi pa naman ako ulyanin. Kumusta ka na? Nakapag-isip ka na ba? Nakangiting tanong sa kanya nito. Oo, sir. Magtitiwala ako sa inyo. Kayo na lang ang pag-asa ko. Emosyonal niyang sabi dito. Tumango ang matanda. Kung ganun pag-usapan na natin ang mga dapat gawin bago ang operasyon. Halika sa loob. Isinama ng matanda si Mikay sa loob ng bahay at pinag-usapan nila ang gagawing procedure sa kanya ni Sir Andres. Nang magkasundo ay agad na nagpaalam si Mikay sa mga magulang nang makabalik siya sa kanilang bahay. Ang sabi niya ay may nakita siyang trabaho sa Maynila. Luluwas ka ng Maynila? Kunot ang noong tanong ng tatay niya. Bakit pa? Pwede ka naman ditong magtrabaho. Walang diskriminasyon doon, tay. Pagsisinungaling niya. Huwag kayong mag-alala, araw-araw akong tatawag. Ilang buwan lang naman to eh. Ang sabi ni Sir Andres ay baka abutin ng 6 na buwan ng proseso hanggang sa paggaling niya. Mikay, sigurado ka ba? Nag-aalalang tanong naman ng nanay niya. Sigurado po ako, Nay. Huwag kayong mag-alala, maalagaan ko ang sarili ko. Isa pa ay walang problema sa amo ko ang itsura ko. Saan mo ba nakilala ang amo mong yan? Kakilala po ng kaklase ko, kaya huwag niyo na po akong alalahanin. Tutulman na ihinayaan na rin siya ng kanyang mga magulang sa nais niya. Ang alam ng mga ito ay papasok siyang kasambahay sa Maynila, pero hindi naman. Nang araw din yun ay tuluyan niyang nilisan ng pamilya niya. Sa bahay ni Sir Andres siya dumiretso. Narito pa ang mga luma kong gamit. Nag-clinic kasi ako rito dati. Anang matanda habang inililibot siya sa loob ng klinik. Alagang-alaga ko pa rin ang lugar na to dahil gusto ko talagang makabalik sa pag-oopera. Yun ang passion ko. Ano po ang nangyari? Bakit hindi na kayo surgeon ngayon? Tanong niya. May nagreklamong artista noon dahil tumabingi ang ilong niyang ginawa ko. Po? Tumabingi? Ano pong nangyari sa ilong niya? Pinaayos niya sa ibang surgeon. Dinimanda niya ako. Hindi mo ba yun nabalitaan? Hindi po. Hindi po kasi ako mahilig manood ng TV. Posible po kayang tumabingi din ang ilong ko. Depende sa kalalabasan ng operasyon mo. Kung sakali mang tumabingi ang ilong mo, at least mawawala naman niyang sunog sa mukha mo. Ano ang mas gusto mo? Tabingi ang ilong o sunog ang mukha? Natatawang biro ng matanda sa kanya. Grabe naman pong pahirap ng pagpipilian na yan, Sir Andres. Parang wala naman po yata akong susuotan sa dalawa. Pero parang mas okay po ang tabingi ang ilong. Sakay ni Mikay sa biro nito. Pero bakit po ba kayo pumalya nun sa pasyente niyo? Sigurado ako may dahilan. Wala kasi ako sa focus noon dahil namatay ang asawa ko. Pagkatapos ng kontrobersyal na issue na yun nawala na ako ng kumpiyansa noon. Tapos dagdag pa ang pagkaka-revoke ng lisensya ko. Kaya sinasabi ko na sa'yo, Mikay, may tsansang hindi maging perpekto ang kalalabasan ng operasyon mo. Sasama pa ba ang loob ko sa tabinging ilong, sir? Tignan mo nga ako ngayon. Pabirong tugon niya. Natawa na naman si Sir Andres at ipinakita ang pansamantalang magiging silid niya. VIP recovery room to. Dito ka na muna sa buong durasyon ng operasyon hanggang sa gumaling ka. Katabi lang naman itong klinik ang bahay ko. Pwede kang tumawid patungo sa bahay ko kapag naiinip ka na rito. Ang pagkain mo, huwag mo nang intindihin. Padadalhan kita rito. Kapag may kailangan kayo, huwag ka mahiyang tawagan ako. Napakabuti mo, sir. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ng lahat ng to.
Mangiyak-ngiyak na sabi ni Mikay sa matanda. Matutulungan mo rin naman akong gawin ang isang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Ang makapag-conduct muli ng plastic surgery. Baliwalang sabi ni Sir Andres. Makalipas ang ilang buwan ay natapos na ang lahat ng prosesong ginawa kay Mikay para maibalik sa dati ang kanyang itsura. Namamaga pa ang kanyang muka, para siyang nakipagsuntukan. Pero hindi hamak na mas maayos na ang itsura niya ngayon kumpara noong masunog yun. Masaya naman siya sa kinalabasan ng surgery, ngunit hindi niya makita ang dati niyang mukha sa mukhang meron siya ngayon. Para na siyang ibang tao. Ipinakita naman niya kay Sir Andres ang dati niyang muka, pero wala itong sinunod doon. Maganda ka na ulit, Mikay. Sabi ng nurse na kasama niya sa buong durasyon ng plastic surgery. Dati raw itong empleyado ni Sir Andres na nag-retire na at pinakiusapan lang ng matanda na pansamantalang magtrabaho muna roon para sa kanya. Pero parang ibang tao rin po ako ngayon. Hindi niya maiwasang sabihin sa ginang. Hindi ba yan ang dati mong itsura? Nagtatakang tanong ni Nurse Lynn. Umiling si Mikay at dumukuwang sa drawer sa gilid ng kama para kunin ang litrato niya roon. Ito po ang dati kong mukha, Nurse Lynn. Hala, malayo nga. Bakit ibang kinalabasan? Teka, parang pamilyar nga ang mukha mo na yan ngayon. May kamukha ka, hindi ko lang maalala kung sino. Siguro nga po, pero wala naman akong karapatang magpaka-choosy, di ba? Libre na nga lang itong surgery ko. Lahat gastos ni Sir Andres, tapos pinapakain at pinapatira pa niya ako rito ng libre. Yun nga lang, hindi ko alam kung paano ipapakilala ang sarili ko sa pamilya ko. Baka matakot sila o ituboy ako dahil iba na ang itsura ko. Hindi sumagot ang nurse at nagbuntong hininga na lamang. Lumipas pa ang mga araw. Tuluyan nang gumaling ang mukha ni Mikay. Ngunit hindi pa rin siya masanay-sanay sa bagong muka. Magaling ka na, Mikay. Tapos na ang trabaho ko rito. Paalam ni Nurse Lynn sa kanya. Salamat sa lahat, Nurse Lynn. Ako rin naman ay babalik na sa amin. Hindi ko lang alam kung paano magpapaalam kay Sir Andres dahil nakakahiya namang bigla na lang umalis pagkatapos ng lahat ng tulong na binigay niya sa akin. I'm sure he'll understand, Mikay. Bueno, may sasakyang naghihintay sa akin sa labas. Mag-iingat ka palagi, ha? Bilin pa sa kanya ng ginang. Kayo rin po, Nurse Lynn. Pag-alis ng nurse ay nagtungo siya sa bahay ni Sir Andres. Tuwang-tuwa ito sa naging resulta ng surgery na ginawa nito. Ikaw ang pinaka-perpekto sa lahat ng operasyong nagawa ko, Mikay. Ngumiti si Mikay kahit na hindi niya masyadong gusto ang bagong mukha niya. Salamat, Sir Andres. Hindi ko nga alam kung paano ako makakapagpasalamat sa inyo eh. Hindi naman kita sinisingil. Anyway, bukas darating ang anak ko na isang surgeon. Alam kong mismo na ang pamilya mo at gusto mo nang umuwi. Pero pwede bang bukas na lang? Gusto kasi kitang ipagmalaki sa kanya. Wala pong problema, Sir Andres. Kinabukasan ay dumating nga ang anak ni Sir Andres at nanlaki ang mga mata nito nang ipakilala siya rito ng matanda. Marcus, siya si Mikay. I did plastic surgery on her. Ang sabi ko naman sa'yo, kaya ko pa mag-surgery. Proud na sabi ni Sir Andres sa bagong dating na anak. Dad, what have you done? Imbes ay reaksyon ni Marcus. Nagulat si Mikay sa naging reaksyon ng lalaki. May mali ba? I did great, right son? Look, this is how Mikay looks before the surgery. Ipinakita nito kay Marcus ang picture niya. Napangiwi si Mikay nang makita ang sunog niyang mukha sa larawan. Nagbuntong hininga ang binata. You did great on the surgery. All right. Pero hindi yan ang mukha niya, Dad. Mukha ng mami ko yan. Bulalas ni Marcus na nagpipigil magalit sa ama. Parang nahilo naman si Mikay sa narinig. Kaya pala hindi sinunod ni Sir Andres ang dati niyang itsura, ay nais nitong ilagay sa kanya ang mukha ng asawa nito. At kaya pala pamilyar kay Nurse Lynn ang bago niyang mukha dahil malamang ay kilala ng ginang ang asawa ni Sir Andres. Ibig sabihin ay may kapareho ako ng mukha ngayon? Nahihintakotang singit ni Mikay sa mag-ama. No, mabilis na sagot ni Marcus. My mom is dead. Isa pa, yan ang mukha niya nang mas bata-bata pa siya. But still, hindi alam ni Mikay kung ano ang sasabihin. Bigla ay hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dad naman. Maya-maya ay sabi ni Marcus sa ama.
You should have called me instead of doing the surgery alone. I was with my former team, son. Giit ni Sir Andres. At malalagot sa akin ang team mo na yan, Dad. Ano na po ang mangyayari sa akin? Nagkakandautal na singit muli ni Mikay sa mag-ama. Mag-uusap muna kami ng daddy ko, Mikay. I'm really sorry for this. Baling sa kanya ng batang doktor. Nang bumaling sa kanya ang nag-aalalang tingin ni Marcus, ay roon niya lang napansin kung gaano ito kakisig. Maputi ito, matangkad, perpekto ang muka. Dahil din kaya yun sa plastic surgery? Kung ang pagbabasihan ay ang bago niyang muka at si Sir Andres, walang dudang nanggaling nga ito sa magagandang genes. Habang nag-uusap ng pribado ang mag-ama, ay naghintay sa sala si Mikay. Pagbalik ng mga ito ay agad siyang kinausap ni Marcus. If it's okay with you, ulitin natin ang surgery mo, Mikay. This time ako na ang gagawa. Ibabalik ko ang dati mong itsura. At gusto ko rin mag-apologize sa ginawa ni Daddy. Sorry, Mikay. Parang maamong tupang sabi sa kanya ni Sir Andres. Sir Andres, hindi mo kailangan mag-sorry. Sobra-sobrang effort na ginawa mo para tulungan ako. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Mikay sa matanda. Hindi ko pa nga rin alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo eh. Nagkamali ako. Nagdesisyon akong ilagay sa'yo ang mukha ng yumao kong asawa dahil miss na miss ko na siya. Umiyak pa ang matanda. Napangiwi si Mikay. Si Marcus naman ay napabaling. So, okay lang ba sa'yong sumailalim na naman sa panibagong surgery? Maya-maya ay tanong ni Marcus sa kanya. Tumango si Mikay. Noon niya lang nakilala si Marcus pero ramdam na agad niyang dapat itong pagkatiwalaan. Habang kumakain sila ng hapunan, ay napansin niyang panay ang iling ni Marcus. May problema ba? Tanong niya sa lalaki. Hindi ako makatingin ng diretso sa'yo, Mikay. Kamukhang-kamukha mo kasi ang mami ko nung kabataan niya. Ang creepy. Nakangiwing sabi ni Marcus. Hindi alam ni Mikay kung matatawa o ano. Napangiti siya. Magtatago ba muna ako sa tabing nariyan ka? We will do the surgery as soon as possible. Ang plano ko sana ay iparenovate muna ang clinic ni Daddy dahil tatayuan ko ng sarili kong plastic surgery clinic. Pero mukhang saka ko na iintindihin yun. I have to fix your face first. Tumango si Mikay. Pasensya na kayo mag-ama sa laki ng istorbo na ginawa ko sa inyo. Ang sabi ni Daddy ay siya naman na nag-offer ng tulong. I understand where you're coming from, Mikay. At narito na lang din tayo. Itutodo ko na ang tulong sa'yo. Gagawin ko lahat para maibalik sa dati ang itsura mo. My son is the best plastic surgeon in town, Mikay. Sa US pa yan nagtapos ng college at nagsimulang magtrabaho bilang surgeon. Mabuti nga at naisip na niya dito na lang sa Pilipinas gamitin ang talento niya. Pagmamalaki ni Sir Andres sa anak. Pagkatapos maghapunan ay bumalik na si Mikay sa klinik. Doon pa rin siya nananatili. Ngunit hindi naman siya makatulog. Iniisip niya ang susunod na surgery. Napabuntong hininga siya. Halos kagagaling lang ng mukha niya at ito na naman. Napakahaba ng proseso ng paggaling at paghahanda at pagdadaanan na naman ngayon. Para sa iyo to, Mikay. Anya sa sarili. Huwag ka nang magreklamo. Libre na nga eh. Naisip niya ang pamilya. Ang sabi niya ay malapit na siyang umuwi. Tinawagan niya ang ina ng gabing yun. Nanay, hindi po pala ako makakauwi. Sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ha? Bakit naman anak? Hindi po kasi nakakahanap ng kapalit ang boss ko. Baka ilang buwan pa ako rito. Pagsisinungaling niya. Bibiglain na lang niya ang mga ito sa pagbabalik niya. Sigurado ka bang okay ka lang dyan? Tanong ng nanay niya. Opo, Nay. Wala bang nambubuli sa'yo riyan? Napangiti si Mikay. Wala po. Mababait po silang lahat dito. Tugon niya, at yun ang totoo. Lubos ang pasasalamat niya sa mag-ama sa pagtulong sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Kung minsan nga ay napapaisip siya. Too good to be true kasi ang lahat. Siguro nga ay may ibang agenda si Sir Andres. Gusto nitong mabuhay sa kanya ang mukha ng yumaon nitong asawa. Pero hindi rin biro ang ginagawa nito para tulungan siya. Libre tulugan at pagkain, at higit sa lahat ay libre surgery.
Naniniwala siyang milyon ang haabutin ng surgery niya dahil sa dami ng kailangang ayusin sa kanyang mukha. At libre niyang nakuha yun kay Sir Andres. At kahit mali ang ginawa ni Sir Andres ay nariyan naman si Marcus para itama ang mali at libre na naman yun. Pagkatapos kausapin ng ina ay lumabas si Mikay dahil hindi pa rin siya makatulog. Tumawid siya sa bahay ng mag-ama at nagtungo sa malawak na bakuran ng mga to. Maraming halaman doon at mayroong mesa at upuan. Bitbit ang isang baso ng gatas ay nagtungo siya sa mesa. Ngunit napahinto siya nang makitang may nauna na sa kanya roon. Gising ka pa pala. Ani Marcus sa kanya. Hindi ako makatulog, Dok. Anya, saka naupo sa tapat nito. Iniisip mo ba ang panibagong surgery? Kung ginawa lang kasi sana na edad ng maayos ng una pa lang, hindi mo na kailangan sumailalim na naman sa operasyon. I'm really sorry for what you did, Mikay. Tumatanda na kasi, mahirap nang ispilengin. Napapailing na sabi ng lalaki. Hindi naman po ako galit kay Sir Andres. Nagpapasalamat pa nga po ako dahil kung hindi siya nag-offer ng tulong, baka pinaglalamayan na ako noon pa. Magpapakamatay ka? Kunot ang noon tanong ni Marcus. Muntik na, Dok. Pinigilan lang ako ni Sir Andres. Anya sa kapilit ng umiti. I saw what happened to your face. It must have been hard. Pinigilan ni Mikay ang maluha. Sobra. Pag-amin niya. Kakapanalo ko lang nun ng pageant. Ang taas-taas ng pangarap ko. Sasali ako sa mga international pageants at ako ang mag-aahon sa pamilya ko sa hirap. Gumuho talaga ang mundo ko nang masunog ang mukha ko. Huwag ka mag-alala, Mikay. Ibabalik ko ang dati mong ganda. Magtiwala ka lang sa akin. Pangako ni Marcus sa kanya. Sa totoo lang, Dok, nahihiya na ako sa inyong mag-ama. Sobrang dami ko ng utang sa inyo. Kung sa tingin mo ay natulungan ka namin, ibalik mo na lang sa ibang taong mas nangangailangan ang tulong na kaya mong ibigay kapag ikaw naman ang may kakayahang tumulong. Let's spread kindness in this world. Sumaside din ka bang pastor, Doc? Pabirong tanong niya sa lalaki. Natawa naman si Marcus. I'm already blessed. Wala na akong hinihiling pa sa buhay ko, Mikay. Kapag matagumpay na, maging blessing ka na lang din sa iba. Yun, okay na sa akin yun. Kaya ka binibless ni Lord kasi mabuti kang tao. Nakangiting sabi niya rito. Ngumiti lang si Marcus. Makalipas ang ilang buwang paghihintay, ay sinimulan na ang ikalawang surgery ni Mikay. Ang dating team ni Sir Andres ang kinuha ni Marcus dahil wala pa itong nabubuong team para sa bubuksang klinik. Ganoon pa man, ay ito na ang nag-lead ng surgery kaya tiwala si Mikay na mas magugustuhan niya ang resulta niyon kumpara noong una. Mabuti na lang at dumating si Marcus. Ani nurse din kay Mikay. Nakabenda pa ang kanyang muka dahil nang nagdaang araw lang noong ganapin ng surgery. Kaya nga po, mahinang tugon ni Mikay. Para na naman akong mommy. Gusto niyang tumawa pero hindi niya magawa. Hindi bale, iha. Pagtanggal natin ng benda, sigurado ako magugustuhan mo na ang resulta. Makalipas ang ilang araw ay nakita na rin ni Mikay ang sariling refleksyon. May mga tahi pa ang mukha niya at namamaga tulad din noong una. Ngunit kitang-kita na niya ang orihinal niyang itsura. Naiyak talaga siya sa saya dahil hindi niya akalaing babalik pa ang mukhang yun. Tahan na, Mikay. Hindi ka pwedeng umiyak ng ganyan. Sensitive pa ang mga tahi sa mukha mo. Saway sa kanya ni Nurse Lynn. Sobrang saya ko lang, Nurse Lynn. Anya na sumisinghot pa. Kumalma ka. Mag-focus ka lang ngayon sa pagpapagaling. Alam mo na yan, pinagdaanan na natin yan ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Tumango si Mikay. Maya-maya pa ay dumating si Marcus. Naiyak na naman siya nang makita ang lalaki. Maraming salamat, Doc. Pigil sa emosyong pasasalamat niya sa lalaki dahil baka pagalitan siya nito. Focus on your healing. Makinig ka lang kay Nurse Lynn. Hindi magtatagal ay pwede ka nang sumali ulit sa mga beauty pageants. Nakangiting sabi ni Marcus. Pwede pa kaya yun, Doc? Oo naman. Parang wala namang rules against plastic surgery ang mga pageants. At kung mayroon man, yan naman ang dati mong muka. Pinalik lang natin. Salamat talaga, Doc Marcus. Huwag ka nang umiyak, Mikay. Baka bumuka mga tahi mo.
Paalala sa kanya nito. Huminga siya ng malalim. Kinalma ang sarili. Makalipas ang 1 buwan ay halos magaling na si Mikay. Maghintay pa raw siya ng 1 buwan ayon kay Marcus para makita kung fully healed na ang kanyang muka. Mag-aral ka na uli. Nasabi mo 1 taon na lang at graduate ka na, di ba? Ni Marcus sa kanya. Yes, Doc. Yun talaga ang gagawin ko. Siya nga pala. Bukas ay doon ka na sa guest room matulog. Ipaparenovate ko kasi ang clinic. Hindi pwedeng naroon ka habang chinecheck ng mga arkitekto at engineer ang clinic. Nakangiting tumango si Mikay. Walang problema, Doc. At huwag ka na rin magpilit na tumulong sa gawaing bahay. Kayang-kaya na yun ng mga kasambahay. Ang sabi ko sa'yo, mag-focus ka sa recovery, di ba? Paano kung maaksidente ka na naman? Mukha lang magaling ka na pero maselan pa yung mga inayos natin dyan sa mukha mo. Sorry, Doc. Gusto ko lang naman makabawi kahit sa maliit na paraan. Napapahiyang sabi ni Mikay. Kung gusto mo talagang makabawi sa akin, may hihilingin sana ako sa'yo. Kahit ano, Doc. Sabihin mo lang. Pwede ka bang maging model ng kliniko, Mikay? Ang ibig mo bang sabihin ay ilalagay mo ang before and after na itsura ko sa klinik mo? Yes, before the accident, before the surgery, and after the surgery. Kung okay lang sa'yo. Tumango si Mikay. Oo naman, dyan man lang ay makabawi ako. Wala naman akong dapat ikahiya dahil ito pa rin naman ang dati kong mukha, di ba, Doc? Tama, wala ka dapat ikahiya. Sang-ayon ni Marcus. Habang nagtatagal si Mikay sa poder ng mag-ama, ay napalapit ang loob niya sa mga ito. Kaya ng oras na para umuwi siya ay nakadama siya ng ibayong lungkot. Pwede ko po ba kayong dalawin paminsan-minsan? Tanong ni Mikay sa mag-ama. Kahit araw-araw, iha. Nasa iisa lamang naman tayong probinsya. Sagot ni Sir Andres. Kailangan narito ka sa pagbubukas ng kliniko, Mikay. Sabi naman sa kanya ni Marcus. Siyempre, Doc. Ako ang model mo eh. Nagkatawanan silang dalawa. Mag-aral ka mabuti, ha? Paalala sa kanya ni Marcus. Para ka namang tatay ko. 10 taon lang naman ang tanda mo sa akin. Reklamo ni Mikay. Hindi pa ba malaki ang 10 taon? Natatawang tanong din ni Marcus. Kapag kailangan mo ng tulong namin, nandito lang kami. Tumawag ka lang, okay? Oo na po. Pangiinis ni Mikay sa lalaki. Hindi nagtagal at kinailangan na niyang umalis. Sa sasakyan na siya umiyak dahil siguradong mamimiss niya ang mag-ama. Huwag ka na mag-inerte, Mikay. Anya sa isip. 1 oras lang naman ang kailangan mong biyahihin para madalaw sila. Pare-pareho ang reaksyon ng buong pamilya niya nang makita siya ng mga ito. Nakanganga ang mga ito at naglalaki ang mga mata. Anak! Mangiyak-ngiyak na bulalas ng nanay niya sabay takbo para yakapin siya. Pagbitiw nito ay tinitigang mabuti ang kanyang muka. Ikaw ba talaga yan? Anong nangyari? Paano nakabalik ang dati mong itsura? Sunod-sunod na tanong ng nanay niya. Tara sa loob, Nay, para makwento ko sa inyo lahat ng nangyari. Ikinuwento ni Mikay sa pamilya niya ang lahat, simula noong makilala niya si Sir Andres. Tatawarin niyo ako kung nagsinungaling ako. Natatakot kasi akong pagdudahan niyo si Sir Andres at hindi niyo ako payagang umalis. Hindi rin niya itinago sa mga ito ang tungkol sa ibang mukhang nailagay sa kanya, kaya mas natagalan siya sa poder ng mag-ama na umabot ng mahigit 1 taon. Mabuti na lang at umuwi sa Pilipinas ang anak ni Sir Andres na si Doc Marcus. Siya ang nagbalik ng dati kong itsura. Pagmamalaki ni Mikay. Paano ba kami makapagpapasalamat sa mag-amang yan, anak? Tanong ng tatay niya. Ang sabi sa akin ni Doc Marcus, kapag nagtagumpay na ako naman ang tumulong sa iba. Ganun siya kabuting tao, tay. Hindi mapigilan ni Mikay ang mapangiti kapag naiisip si Marcus. Sisikapin niyang maging matagumpay para makahabol man lang siya sa level nito. Alam niyang hindi niya ito aabutin o malalampasan, pero nais niyang maging hindi sila ilang sa isa't isa. Mag-aaral siyang mabuti at maghahanap ng magandang trabaho. Magiging flight attendant siya kung hindi man siya magiging beauty queen. Siguro naman kapag may titulo na siya ay bagay na silang dalawa. Oo, gusto niya ang binatang doktor. Hindi naman din mahirap gawin.
Hindi rin naman niya masisisi ang puso at kamahal-mahal naman talaga si Marcus. Ay, hindi. Magpapadala tayo ng ani sa kanila bukas na bukas din, anak. Eksakto at kakaani lang namin ng mga patatas at kamote. Namunga na rin ang puno ng saging. Sabi ng tatay niya. Hindi na niya pinigilan pa ang mga magulang sa mga gustong ibigay kina Sir Andres at Marcus. Maganda nga yun at magkakaroon siya ng dahilan para bumalik sa bahay ng mga ito kahit sandali lang. Kinabukasan ay nagulat ang mag-ama nang dumating si Mikay kasama ang kanyang mga magulang na may daladalang basket na naglalaman ng patatas, kamote, saging at mais. Pasensya na po kayo at ito lang ang nakayanan namin. Maraming salamat po sa pagtulong sa anak namin. Mangiyak-ngiyak na sabi ng nanay ni Mikay habang iniaabot kay Marcus ang basket. Tinanggap yun ng binata at ipinatong sa center table. Hindi na ho sana kayo nag-abala pa. Makakabawi naman po sa amin si Mikay dahil siya magiging model ng klinik na ipapatayo ko. Magalang na sabi ni Marcus sa nanay niya. Kulang pa po yun sa ibinigay niyo sa anak namin. Parang pangalawang buhay na po ang ibinigay niyo sa kanya. Ngayon ay may kumpiyansa na siya ulit. Masayang-masaya po kung makitang nakangiti na ulit ang anak ko. Tuluyan ang umiyak ang nanay niya. Namasa ang mga mata ni Mikay, ngunit pinigilan niya ang sariling umiyak. Totoo ang sinabi ni Nanay Doc. Kaya tanggapin na ninyo ang regalo nila. Hindi mamahalin pero sila po ang nagtanim at nag-ani niyan. Nakangiting tumango si Marcus. Kayo ba'y nananghalian na? Halina kayo at sa hapagkainan na tayo magkwentuhan. Anyaya ni Sir Andres sa kanila. Nagkatinginan ang mga magulang ni Mikay. Ngumiti naman siya at tumango na parang sinasabing sumunod na ang mga ito at wag na mahiya. Masaya si Mikay na makitang madaling nagkapalagayan ng loob ang mga magulang niya at ang mag-amang Andres at Marcus. Kung gusto niyo, pwede ako mag-invest sa inyong mag-asawa para mas mapalago pa ninyo lupain niyo. Sabi ni Sir Andres sa mga magulang niya. Nako sir, sobra na po ang tulong niyo sa anak namin. Tanggi ng tatay ni Mikay. Business naman to, hindi charity. That's what I do. I invest in people. Sa mga susunod na araw, pupuntahan ko ang lupa niyo para makita ko kung anong pwedeng gawin dun. Let's become business partners. Embes ay sagot ni Sir Andres. Napanganga na lang si Mikay sa gulat. Anong ginawa niya ng past life niya para bigyan siya ng reward ng Diyos sa pamamagitan ni Sir Andres? Nang lingunin niya si Marcus ay ngumiti lang ito. Ngayon ay naniniwala na siyang may mga anghel nga sa lupa na nagkatawang tao. Makalipas ang ilang buwan, ay naging abala na ang mga magulang niya sa lupain nila. Binalay na rin nila ang ilang ektaryang lupa na bakante sa tabi nila dahil sa investment ni Sir Andres. Maraming itinuturo si Sir Andres sa mga magulang niya pagdating sa negosyo. Si Mikay naman ay nag-focus na sa pag-aaral. 1 taon na lang at gagraduate na siya. Nakakatuwa lang na sa puntong yun ay sa pag-aaral lang talaga lahat ng focus niya. Hindi na niya kailangan mag-working student dahil nasusuportahan na siya ng kanyang mga magulang, pati na rin ng kanyang mga kapatid. Malaki ang naging pagbabago sa buhay ni Mikay. Idagdag pang kumita siya ng malaki sa pagiging modelo ng klinik ni Marcus. Nagulat na lang siya nang bayaran siya nito, at kahit na anong tanggi niya ay pinilit pa rin ito ang bayad. Isa ka sa pinakamalaking dahilan kung bakit dinadayo ang klinik ko, Mikay. Sabi pa ni Marcus sa kanya. Ikaw ang dahilan kung bakit ka dinadayo. Ikaw ang gumawa sa mukha ko eh. Basta, tanggapin mo na lang. Makakatulong yan sa pag-aaral mo at sa pagbili ng gown. Paano mo nalamang kailangan ko ng gown, Doc? Gulat niya ang tanong. Sumali kasi siya sa beauty pageant ng school. Sumikat siya sa lugar nila dahil na rin kay Marcus. Pakiramdam nga niya ay nakilala siya sa buong bansa bilang ang babaeng niya ibalik ang dating ganda ni Doc Marcus Filomeno. Nabanggit ni Tita Ana. Sagot nito na ang tinutukoy ay ang nanay niya. Narito sila kahapon ni Tito Michael. May meeting kay Daddy. Ang Tito Michael na tinutukoy nito ay ang tatay niya. Sobra-sobra pa rin pambili ng gown ng binibigay mo, Doc. Tanggapin mo na yan. Baka nga kapag sikat na beauty queen ka na, isingilin mo na ako ng malaki para sa endorsement. Pabirong sagot lang ng lalaki. Ikaw pa talagang sisingilin ko, Doc? Ano ako, walang utang na loob? Nakasimangot niyang tanong kay Marcus. Natatawang inakbayan siya ni Marcus matapos guluhin ang kanyang buhok.
Napakapatola mo talaga. Alam ko naman tumatanaw ka ng utang na loob. At dahil sumayado ka sa pagmamodelo sa akin, baka naman gusto mo akong ilibre. Kantsaw nito sa dalaga. Gustong matawa ni Mikay, ngunit ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Ganoon siya palagi kapag sobrang lapit ni Marcus sa kanya. Ang puso niyang akala niya ay walang kapasidad na magmahal, yun at tunaw na tunaw sa gwapong surgeon. Kahit kailan ay hindi siya nagkagusto sa mga lalaki sa lugar nila. Hindi siya naa-attract sa itsura o pera. Si Marcus kasi ay hindi lang basta mayaman at gwapo. Mabuti itong tao. Lahat ay narito na. Sinong hindi mahuhulog? Ito ang kanyang knight in shining armor. Ang problema, sa palagay niya ay nakababatang kapatid ang turing nito sa kanya sa laki ng age gap nila na 10 taon. Hoy, ano ka na? Ayaw mong manlibre? Untag sa kanya ni Marcus. Ililibre kita. Anong akala mo sa akin? Jeep? Pabirong tugon niya nang makabawi. Gusto mo, ngayon na eh. Natawa si Marcus at kapag kuwan ay sinipat ang suot na relong pambisig. May appointment ako in 30 minutes. Matagal ba yun, Doc? 15 minutes break after each appointment. Nakangiting sagot ni Marcus. Ang busy mo naman? Dinadayo pa ako rito ng mga taga Maynila. Proud na sabi ni Marcus. At dahil yun sa'yo, Mikay. Naitirik ni Mikay ang mga mata. Yan ka na naman. Sayaw ang credit. Ulit na naman tayo. Fine, sa ating dalawa. So paano? Next time mo na lang ako ilibre. Hihintayin ko ang break mo. Hindi naman ako busy eh. Bibili na ako ng pagkain habang may kausap kang client. Anya. Sounds good. Nakangiting sabi ni Marcus bago siya inakbayang muli at niyaya patungo sa klinik nito na ilang hakbang lamang mula sa bahay nito. Pumasok ka na sa klinik, bibili na akong pagkain. Paalam niya sa lalaki. Sige, see you later, Mikay. Pinagmasdan ni Mikay si Marcus habang papasok ito sa klinik. Balang araw kaya ay makikita rin siya ng lalaki sa ibang liwanag. Makikita kaya siya nito bilang isang babae at hindi bilang kaibigan o nakababatang kapatid? Nagbuntong hininga siya. Tatanda rin naman siya, magmamature. Sisiguraduhin niyang uunlad siya para bumagay man lang siya kahit kaunti kay Marcus. Napangiti si Mikay. Magiging Miss Universe ako. Pangako niya sa sarili. Siguro naman kapag nangyari yun ay bagay na tayo. Yun ang naging isa sa naging inspirasyon ni Mikay para magpursiging makarating sa entablado ng Miss Universe. 1 taon lang matapos niyang gumraduate ng kolehiyo ay natamo niya yun. Siya ang naging representante ng Pilipinas sa Miss Universe at dahil sa sikap at tiyaga, nanalo siya sa pinakamalaking beauty pageant na kilala sa buong mundo. Dahil doon ay naging abala siya. Hindi siya nakauwi sa Pilipinas at nanatili sa Amerika sa loob ng 1 taon. Umuwi lang siya saglit sa Pilipinas para i-celebrate ang pagkapanalo. Nang may pumalit na sa kanya bilang bagong Miss Universe sa sumunod na taon, ay saka lang siya nakabalik ng Pilipinas. May mga offer pang trabaho sa ibang bansa ngunit tinanggihan na niya. Sa Pilipinas niya gustong magtrabaho. Iniwan niya roon ang puso niya. Pagdating sa Pilipinas ay nanlumo si Mikay dahil sa hindi inaasahang balita. I think I want to marry her. Excited na sabi ni Marcus nang magkita sila. Pagdating niya sa Pilipinas ay agad niyang dinalaw sina Marcus at Sir Andres. Ngunit nagulat siya nang malamang may nobya na pala si Marcus. Isa raw nurse sa klinik nito. Agad? Walang kaemo-emosyong tanong niya sa lalaki. Why? I'm already 37, Mikay. Kailangan ko na mag-asawa. Natatawang sagot ng lalaki. Bakit? Nasaan ang taxi? May naghihintay ba sa'yo kaya nagmamadali ka? Nakasimangot niyang tanong. Bakit ba parang hindi ka masaya para sa akin, Mikay? Hindi ko pa nga nakikilalang girlfriend mo, pakakasalan mo na agad. May usapan tayo, di ba? Kailangan, kikilatisin muna natin ng mga magiging kasintahan ng isa't isa. Nakalabing sabi niya. Akala pa naman niya ay sobrang close nila sa isa't isa. Pagkatapos ay hindi man lang sinabi nito sa kanya na may nobya na ito. Paano mo makikilati si Gladys nasa US ka? Hindi mo nga nagawang sabihin sa akin ang tungkol sa kanya eh. Mahirap ba akong tawagan? Masama pa rin ang loob na tanong niya. I tried to call you a few times pero hindi ka sumasagot. Alam kong busy ka, Mikay. Hindi siya nakasagot dahil totoo yun.
Naging sobrang abala siya sa US na kung may mga missed calls man sa phone niya, ay hindi na niya napapansin dahil ang gusto na lang niya ay matulog at magpahinga. Kahit na, may usapan tayo eh. But you're back. Makikilala mo na siya at sigurado ako magugustuhan mo rin siya. Hindi na siya umimik. Kahit santa yata ang ipakilala sa kanya ni Marcus sa mga sandaling yun, ay wala pa rin siyang makikitang maganda dahil lang sa nag-iisang rason. Kung sino man to, inagaw nito ang first love niya. Abalang-abala siya sa ibang bansa para bumagay kay Marcus. Pagkatapos ay pag-uwi niya ay malalaman lang niyang may babae nang nakasungkit dito. Bigla siyang kinabahan. Marahil ay napakaganda na babae dahil nabihag nito ang pihikang puso ni Marcus. Sa ilang taon nilang pagkakaibigan ni Marcus ay hindi pa ito nagkakanobya dahil abala raw o kaya naman ay sinasabi nitong hindi pa nahahanap ang tamang tao. Marahil ay perpekto ang Gladys na yon para maging tamang tao para kay Marcus. Kinabukasan ay agad na nag-set si Marcus ng dinner date sa bahay nito para sa kanilang tatlo dahil ayaw raw nitong sa labas pa sila mag-dinner at hindi magiging payapa at intimate dahil maraming nakakakilala kay Mikay at magpapapicture. Hi Mikay! Malapad ang ngiting bati ni Gladys nang salubungin siya sa dining area ng bahay ni Marcus. Hindi agad nakapag-react si Mikay. Ibang-iba si Gladys sa inaasahan niya. Ang akala niya ay artistahin ng babae. Akala niya ay pakakabahin siya nito pagdating sa pisikal na anyo. Ngunit nagkamali siya. Napaka-common ng mukha ni Gladys. Ito yung tipo na maraming kamukha. Hindi niya dadalawang lingunin. Ang sungay, pakitago. Saway ni Mikay sa sarili sa isip. Hay, anya nang makabawi. Masama na kung masama pero hindi bagay si Gladys kay Marcus. She was not pretty at all. Grabe, ang ganda-ganda mo pala talaga. Excited pang wika ng babae. Pinilit ni Mikay na umiti. Salamat. I'm glad that the two of you finally meet. Ani Marcus habang kumakain sila. Magkatabi ang magkasintahan sa tapat niya at hindi niya manguya ng maayos ang pagkain sa inis o marahil ay sa inggit. Gano'n na kayo katagal? Bigla ay naitanong ni Mikay sa dalawa. 3 months? Tama ba, love? Sweet na tanong pa ni Gladys kay Marcus. Love? Nais niyang itirik ang mga mata. Yes, about 3 months. Tugon ni Marcus. 3 buwan at gusto na itong pakasalan ni Marcus? Ano bang gayumang pinainom ng Gladys na to kay Marcus? Gaano katagal ka na nagtatrabaho sa klinik? Tanong niya ulit kay Gladys. Mga 6 months. Nakangiting sagot ng babae. 6 na buwan pa lang namang magkakilala ang mga ito. Pwede niya pa sigurong mapaghiwalay ang mga to. Hindi siya papayag na ang isang katulad ni Gladys ang aagaw sa kanya kay Marcus. But why do I feel like I know you all my life? Malambing na sabi ni Marcus kay Gladys. Gusto nang isuka ni Mikay ang kinakain. Inis na inis siya. Ikaw talaga? Parang kinikilig na sabi ni Gladys kay Marcus. Hinampas pa ng mahina ang lalaki. Nakakahiya kay Mikay. Pilit na ngumiti si Mikay. Actually, hindi talaga ako sanay na makita siyang ganyan ka-cheesy, Gladys. Nakangiwing sabi niya. I thought he's always like that. Ani Gladys. Sa'yo, syempre. Hindi ako pwede magpaka-cheesy kay Mikay at baka mainis siya sa akin. Sabat ni Marcus. No, you can't be like that to me. Sigaw ng isang bahagi ng isip niya. Itinuloy na lang ni Mikay ang pagkain kahit gusto na lang niyang umuwi ng mga sandaling yon. Nasasaktan na naiinis siya sa nakikita. Since narito na rin si Mikay at ayaw kong mamiss niya ang sandaling to dahil second to my mother is si Mikay na pinakamalapit na babae sa akin. Ani Marcus kay Gladys pagkatapos nilang kumain. Love, alam kong sandali pa lang tayo magkakilala. Pero ang puso ko, parang matagal ka ng mahal. Ayoko nang sayangin pa mga oras. Will you marry me? Lumuhod si Marcus sa harap ni Gladys at naglabas ng isang pulang kaheta. Natigilan si Mikay. Parang huminto ang mundo niya. Namasa ang kanyang mga mata hindi dahil sa tawa, kundi sa sakit. Bakit kailangan niyang masaksihan yun? Bakit ngayon kung kailan ang balak niya ay magtapat na kay Marcus? Nakuha na niya ang corona. May titulo na siya. Bagay na sila.
Pero para kay Marcus ay hindi pala yun sapat. Kapatid pa rin marahil ang tingin nito sa kanya. Yes, tili ni Gladys na umiiyak din. Sigurado siyang magkaiba ang dahilan ng mga luha nila. Gusto nang tumakbo ni Mikay palayo, ngunit walang lakas sa mga paa niya. Sa harap niya ay nagyakapan pa ang dalawa. Congrats! Halos walang tunog na bati niya sa dalawa nang humarap ang mga to sa kanya. Pag-uwi ni Mikay sa bahay ay agad siyang nagkulong sa silid at umiyak ng umiyak hanggang sa maubos ang luha niya. Hanggang madaling araw yata ay umiiyak siya. Nakatulugan na lang niya. Tanghali na nang magising siya kinabukasan. Kinutok pa siya ng ina para sabihing mananghalian na. Wala pa po akong gana. Mamaya na lang ako kakain. Sagot niya nang hindi man lang bumangon at buksan ang pinto. Gusto niya lang mahiga maghapon. Ayaw niyang lumabas at makipag-usap kahit kanino. Tinawagan din siya ng manager niya ng araw na yon. Nakabakasyon ako, Lulu. Anya rito sa kabilang linya. Alam ko, imbes ay sagot nito. But a little gasting won't hurt, right? Ayoko na muna ng kahit na ano. Walang gana niyang tugon. Gusto ko munang manahimik dito sa probinsya. Are you okay? Imbes ay tanong ni Lulu. Hindi agad nakasagot si Mikay. Oo. Anya matapos ang ilang segundo. You don't seem okay, Mikay. Nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap. Yun ang point. Nariyan ka at wala rito. So paano mo ako masasamahan ngayon, di ba? So hindi ka nga okay? Tanong ulit ni Lulu. Doon na umiyak si Mikay. Hoy, ano bang nangyari? Untag ni Lulu mula sa kabilang linya. Hindi ako okay. Anya sa pagitan ng pag-iyak. Bakit nga? Imbes na sumagot ay suminghot lang siya. Nagabing yun ay dumating si Lulu sa bahay nila. Sumugod ka pa rito? Gulat na tanong ni Mikay sa manager. Dahil ayaw mong sabihin sa akin kung ano ang problema. Ani Lulu saka siya inirapan. Kumain ka na muna at huwag ka maingay sa mga magulang ko na hindi ako okay dahil wala silang alam. Anya rito bago ito pinatuloy sa loob ng bahay. Ang laki na ng pinagbago ng bahay niyo. Ani Lulu kay Mikay pagkatapos nilang kumain ng hapunan kasama ang pamilya niya. Mainit na winelcome ng pamilya niya si Lulu dahil kilala naman ng mga ito ang manager niya. Nagulat din ako pag uwi ko. Anya. Ang halos barong-barong nilang bahay noon ay tila mansyon na ngayon. Ang perang pinapadala raw niya sa mga magulang at tita sa sakahan ng pinagpagawa noon. Hindi na bagay kay Mikay ang tumira sa barong-barong. Nakangiting sagot ng tatay niya. Tatay, wala naman problema kahit sa barong-barong pa rin. Sanay naman ako dati sa ganun. Ani Mikay sa ama. Pero alam kong hindi ka nasanay sa ganun ngayon. Nakita naman namin ang tirahan mo sa ibang bansa. Isa pa, napakalaki na binibigay mong pera sa amin. Saan naman namin gagamitin yun? Sana all may magulang na tulad ng sayo. Pabirong sabi ni Lulu sa kanya. Ngumiti lang si Mikay at niyaya na si Lulu sa kanyang silid na pansamantalang magiging silid din ni Lulu habang naroon to sa kanila. So, anong problema? Tanong ni Lulu habang naka-Indian seat sila sa kama. Naalala mo ba si Marcus? Paano ko makakalimutan? Bukang bibig mo yun. Ani Lulu saka siya inirapan. Engaged na siya. Nanlaki ang mga mata ni Lulu. Hala, paano ka na, Mikay? Huminga siya ng malalim. Bumagsak ang kanyang mga balikat dahil yun din ang tanong niya. Nagmamadali ako maging matagumpay para maging bagay kami. Tapos pag uwi ko, gusto na pala niya magpakasal sa iba. Magtatapat pa lang ako eh. Himutok niya. Ang ganda naman ng timing mo. Sarcastic ang sabi ni Lulu. Baka hindi lang kayo meant to be. Ano? Medyo mataas ang tinig niyang tanong. Ayoko. Hindi ako papayag, Lulu. Para namang may magagawa ka. Aakitin ko si Marcus kung kinakailangan. Kung sa itsura lang naman, kaya kong higitan ng babae na yon. Hello, Miss Universe ka. Natural kaya mo makipagtapatan sa itsura. Pero sa love pala, walang Miss Universe, no? Hindi ko nga inakala na mai-insecure pa ako ng ganito matapos ko manalo bilang Miss Universe eh. Tinawanan siya ni Lulu.
Hindi kaya masasaktan mo lang ang sarili mo kung ipipilit mo ang sarili mo sa Marcus na yan? Madami namang naliligo sa'yo. Give up ka na kay Doc Mikay. Ayoko sa iba. Gusto ko si Marcus. Para kami sa isa't isa. Wala lang ako ng mga nakaraang taon kaya hindi niya yun nakita. Tapos may hindi pa kagandahan na gumitna sa aming dalawa. Uy, sobra kami kaya. Natatawang saway sa kanya ni Lulu. Nagsasabi lang ako ng totoo. Bukas sumama ka sa akin sa klinik ni Marcus. Ang alam ko may mga facial na rin sila ron at hindi na lang plastic surgery. Ipapakilala ko sa iyo ang fiancé niya. Tapos sabihin mo sa aking mali ako. Ang mali ay akitin mo ang isang taong may kasintahan na, Mikay. Hindi ako papayag na basta-basta na lang isuka ang first love ko, Lulu. Hay naku kang babae ka. Bahala ka nga. At kinabukasan nga ay sinama ni Mikay si Lulu sa klinik ni Marcus. Tama ka nga. Bulong sa kanya ni Lulu. Akala ko'y wala ka lang masabing maganda dahil naiinggit ka. Parang nagayuma nga si Doc Pogi. Yun din ang duda ko. Bulong niya sa manager. Pero kung nagmamahal talaga siya ay kapag inakit ko siya at walang nangyari, susuko na ako, Lulu. Putol niya sa sinasabi nito. Pero sa ngayon, hindi ako papayag na wala man lang akong ginawa. Ipaglalaban ko to kahit na anong mangyari. Kahit ako lang ang nagmamahal. Desperado na akong desperada. Bahala na. Pinagplanuhan niya ang pang-aakit kay Marcus. Niyaya niya itong uminom sa bar ng isang hotel. Iginiit niyang gusto niya silang dalawa lamang. Dahil miss na niya ang kwentuhan nila. Totoo naman yun. Mula nang bumalik siya, hindi pa sila nagkakausap na silang dalawa lang. Dahil palagi naroon ang girlfriend nito. Medyo revealing din ang isinuot niyang damit. Mga akit na lang siya, itotodo na niya. Hindi pa rin ako makapaniwalang ikakasal ka na. Ani Mikay kay Marcus. Bahagya pa siyang lumiyad para i-display ang cleavage niya. Matanda na ako, kailangan ko na mag-asawa. Baliwalang tugon ni Marcus. Hindi ka mukhang matanda. Wala ka pa rin namang 40. Anong matanda ron? Tanong naman niya. Matanda na yun, Mikay. Nangingiting sagot nito. Nang hindi siya makontento, ay tinabahan niya si Marcus para magdikit ang balat nila. Friction will surely make heat. At hindi nagkamali si Mikay. Friction plus a lot of liquor made them burn. Ang inuman sa bar ay umakyat patungo sa hotel room. At doon ay nagtagumpay siya sa pang-aakit sa lalaki. God, I'm sorry. Gulat na sabi ni Marcus nang magising kinabukasan. Nawala ang antok ni Mikay. Ginusto nating dalawa to. Huwag ka nang mag-sorry. Anya sa lalaki. No, I was just too drunk last night. I'm sorry, Mikay. I'm really sorry. Imbes ay sabi ng lalaki at saka nagmamadaling tumayo para magbihis. Nakatingin lang si Mikay habang nagbibihis ang lalaki. Hindi yun ang inaasahan niyang paggising nito. Pero syempre ay hindi rin dapat siya umaasang magigising itong mahal na siya. Dahil lang sa may nangyari sa kanila. Mikay, patawarin mo ako. Ani Marcus bago siya nito iniwan sa kwarto. Tahimik na umiyak si Mikay. She felt so low. Hinubaran niya ng kahihiyan ng sarili para sa nag-iisang lalaking minahal niya. Pagkatapos ay ganoon lang at iniwan na siya nito. Nang makabawi ay nagbihis na rin siya. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako sumusuko, Marcus. Anya sa sarili. Dapat ay mahihiya na siyang magtungo pa sa bahay ni Marcus pagkatapos ng nangyari sa kanila. Ngunit nilunok na niya ang lahat ng hiya. What are you doing here? Parang natatakot na tanong ni Marcus nang makita siya nito. Dinadalaw si Sir Andres. Bali walang tugon niya. Look, Mikay, if you're here, not because of you. Pagsisinungaling niya. Oo na, gusto kita. In fact, mahal kita, Marcus. Matagal na. Mula pa nung inayos mong mukha na to. Minahal na kita noon pa lang. Naghintay ako maging karapat-dapat sa'yo bago ako magtapat ng damdamin. Pero pagbalik ko, may nobya ka na. Nobya na, ewan ko, parang ginayuma ka lang. Pero okay na. Fine kung hindi mo ako gusto. Kung kaibigan lang ang tingin mo sa akin, no kapatid. Tanggap ko na. Hindi mo na ako kailangang itaboy. Masama ang loob na sabi niya sa lalaki. Hindi kita itinataboy. Giit ni Marcus. Pangalawa, hindi mo kailangang pagsalitaan ng ganyan si Gladys. Hindi yan ang ina-expect ko sa'yo.
Ikaw ang huling taong maiisip kong manghuhusga sa kapwa base sa itsura. Agad na nagilty si Mikay. Sa totoo lang ay hindi naman talaga siya laitera. Siya pa ba na niretoke lang ang muka? Siya pa ba na halos magpakamatay na dahil nabuli sa kanyang itsura? Napahiya siya. Sa sobrang selos at inggit niya, ay hindi niya namalayang sumama na ang ugali niya. I'm sorry if I can't reciprocate your love, Mikay. Dagdag pa ni Marcus. Lalo ngayon, parang hindi na kita kilala. Tumalikod na sa Mikay bago pa siya mag-breakdown sa harap ni Marcus. Baka nga hindi siya karapat-dapat para rito. Hindi dahil sa katayuan niya sa buhay, kundi dahil binago siya ng mga narating niya. Ayaw pa sana niyang sumuko, ngunit ayaw naman niyang mas magalit pa sa kanya si Marcus. Mas kaya niyang tiising may mahal itong iba kaysa magalit ito sa kanya. Mula ng araw na yon ay hindi na siya nagpakita sa lalaki. Lumuwas siya ng Maynila at tinanggap ang lahat ng gig na ino-offer sa kanya. Hindi mo na ako tumanggap ng kahit na anong trabaho para sa'yo next week. Anunsyo ni Lulu pagpasok sa dressing room ni Mikay. Nasa isang hosting gig siya ng gabing yun para sa launching ng isang apparel brand. Bakit naman? Mas maraming trabaho, mas okay, di ba? Parang nung nakaraan lang ikaw ang nagsasabing magtrabaho ako, Lulu. Inaoohan mo ang lahat at mali yun dahil hindi ka na nagpapahinga, Mikay. Ano ba naman ang nangyari sa'yo? Narealize ko lang na mas maganda ang lagi akong busy. Sa ganung paraan mas madali kong makakalimutan si Marcus. Napagtanto ko rin na may mali ako. Masama ang ginawa kong pangaakit dun sa tao, kahit alam ko namang may nobya na siya. Naisa na niyang idugtong, natatanawin na lang niyang isang magandang alaala ang gabing may nangyari sa kanila. Ngunit huminto na siya. Hindi na niya ibobroadcast pa yon. Hindi niya pinagsisisihang isinungko niya kay Marcus ang bataan. Mahal niya ito, kahit hindi sila pareho ng damdamin. Mahigit 1 buwan ka nang walang pahinga, Mikay. Next week tama na muna ha. Baka magkasakit ka naman sa ginagawa mo. May modeling gig ako next week. Nakakahiya kay Mama Reg kung i-injanin ko siya. Bali walang sabi ni Mikay sa manager. Isa si Mama Reg sa mga pinakasikat na fashion designer sa bansa at isa sa mga sponsor niya noong nagsisimula pa lamang siya sa pagpapageant. Later this week pa naman yon. Bukod dun, wala ka ng ibang gagawin. Fine, sabi nilang ni Mikay para hindi na humaba pa ang usapan. Sinunod niya ang payo ni Lulu na magpahinga muna, ngunit hindi rin siya umalis sa condotel na tinutuluyan. Imbes na bumiyahe patungo sa kung saang tourist spot, ay sa silid lang siya na malagi. Sa umaga ay nag-gym siya at sa hapon ay kung ano lang ang maisip niyang gawin. As much as possible, she wanted to be occupied. Ayaw niya nang may blankong oras sa isip niya dahil pihadong maiisip niya lang si Marcus. Ngunit habang sinusubukan niyang alisin sa sistema ang lalaki, ay saka naman ito nagpakita. Nagkasabay pa sila sa elevator ng condotel. Hindi makapagsalita si Mikay kahit dalawa lang naman silang lula ng elevator. Dito ka rin pala nag-stay. Si Marcus ang bumasik sa katahimikan. Oo, maiksing sagot niya. I will stay here until next week. May conference kasi ako. Sabi pa ni Marcus kahit hindi naman siya nagtatanong. Marahil ay ayaw lang nitong maging awkward ang lahat sa pagitan nila. Have fun while you're here. Anya, hindi man lang makatingin sa lalaki. Sariwa pa sa utak niya ang huling pag-uusap nila. Are you free tonight, Mikay? May modeling gig ako. Why? Yayayain sana kitang mag-dinner. Pwede kang umattend sa fashion show tapos dinner tayo pagkatapos. Kung okay lang sa'yo. Anya. Sinaway niya ang sarili sa isip pagkatapos niyang sabihin yun. Iiwas ka dapat, di ba? Kastigo niya sa isip. Sige, saan ba ang location nun? Tanong sa kanya ng doktor. Isisend ko na lang sa'yo sa messenger. Tumango si Marcus. Okay, see you later, Mikay. Nang oras na ng fashion show ay biglang sumama ang pakiramdam ni Mikay, ngunit hindi niya yun pinansin. Siya ang magrarampa ng pang-main event na disenyo ni Mama Reg, kaya dapat lang nagalingan niya. Ngunit kahit na anong pilit niya ay hindi niya nagawang lumakad ng maayos sa runway. Ang masaklap, nasa gitna na siya nang bigla siyang mawala ng malay. Nang magising siya ay nasa ospital na siya. What happened? Tanong ni Mikay kay Lulu. Naghihintay pa rin kami sa sasabihin ng doktor. Kumusta ang pakiramdam mo? Kami?
Nagtatakang tanong niya. Narito si Marcus, bumili lang ng pagkain. Baka pabalik na yon. Nakita pa niya akong nagkalat sa runway. Nakakahiya. Yan pa talagang iniisip mo Sarkastikong sabi ni Lulu sa kanya. Maya-maya pa ay dumating ang doktor at nagtanong kung pwede siyang kausapin ng pribado. May problema ba, Doc? Kinakabahang tanong niya. Wala naman, sagot ng doktor. Kung ganun, bakit ako biglang nahimatay? Because you're 5 weeks pregnant, Miss Micaela, sagot ng doktor. Nanlaki ang mga mata ni Mikay, ni hindi man lang yun pumasok sa isip niya. Sure ka ba, Doc? Tumango ang doktor. I am referring you to the OB-GYN. Pag-alis ng doktor ay siyang pasok nila Lulu at Marcus. Ano raw ang problema? Tanong ni Lulu sa kanya. Wala. Anong wala? May pa-private pa si Doc, tapos wala lang? Wala nga. Pinayuhan niya lang ako na gumawa pa ng ibang clinical test kung hindi naman ako busy dahil wala naman daw problema sa kalusugan ko. Pagod lang daw. Pagsisinungaling niya. Wala siyang planong sabihin sa kahit na sinong buntis siya sa mga sandaling yon. Kailangan niya munang magplano. May tawag sa akin sa opisina regarding your condition. Pupunta muna ako ron. May bantay ka naman. Paalam ni Lulu. Okay ka lang, Mikay? Tanong ni Marcus sa kanya. Oo. Anya saka tumango. Pwede na nga raw ako umuwi Ganun ba? Do you want me to settle your discharge papers? Okay lang ba? Gusto ko na rin umuwi Sure. Pataka silang lumabas mula sa ospital dahil may mga reporters na naghihintay sa kanya sa labas ng ospital. Ang kotse ni Marcus ang ginamit nila para makaalis doon. I'm sorry for what I said last time. Bigla ay sabi ni Marcus habang nagmamaneho to. Okay lang. Ako nga dapat na mag-sorry dahil tama ka naman. Hindi ako dapat nagsalita ng ganun tungkol kay Gladys. Mabuti naman at na-realize mo yun. Gustong itirik ni Mikay ang mga mata. Alam niyang mali siya, pero sana naman ay wag na nitong ipagtanggol pa ang girlfriend nito sa harap niya. Sorry na kung nalait ko ng slight si Gladys. Baka naiinggit lang ako sa kanya. Pag-amin niya. Hindi na sumagot pa si Marcus. Parang may gusto itong sabihin. Ngunit hanggang sa huli ay hindi na nito yun nasabi. Hanggang sa nakarating na sila sa condotel ay wala na silang inikan. Salamat sa paghatid, Doc Marcus. Walang problema, Mikay. Sure ko bang okay ka na? Sabi ng doktor ay wala namang problema. Don't worry about me. I will always worry about you. Mapait na ngumiti si Mikay. Nag-aalala lamang naman si Marcus as a friend. Alam niya yun. Hindi na niya kailangan lokohin pa ang sarili niya. Paano? Magpapahinga muna ako sa unit ko. Salamat ulit sa paghatid. Okay. Call me if you need anything. Isang floor lang naman ang pagitan natin Nagpa siya si Mikay na umalis ng bansa pagsapit ng madaling araw. Magulo ang isip niya. Kapag nasa malapit si Marcus ay parang gusto na naman niya itong akitin, lalo pat may dahilan siya. Magkakaanak na sila. Kailangan niyang lumayo muna bago pa siya tuluyang mabaliw. Ayaw na niyang guluhin at pahirapan pa si Marcus. Deserve nitong maging malaya mula sa kabaliwan niya at magkaroon ng tahimik na buhay kasama si Gladys. Isa pa ay hindi siya ang mahal ng binatang doktor, kaya ayaw na niyang ipilit pa ang sarili niya dito. Hanggat kaya niya itong layuan at ilihim ang pagkakaroon nila ng anak ay gagawin niya. Siguro naman ay hindi na siya nito masusundan sa Japan. Kailangan lang naman niyang manatili doon hanggang sa makapanganak. Pagkatapos ay bahala na kung paano niya itatago ang bunga ng kabaliwan at pagmamahal niya kay Marcus. Nagpadala siya ng mensahe kay Lulu para sabihin pupunta siya ng Japan. Kung bakit sa Japan ay hindi niya rin alam. Yun kasi ang nakita niyang may available na seat habang bumibili siya ng ticket. Pagkatapos nagpadala ng mensahe ay nag-off na siya ng phone. 2 araw na siya sa Nagoya nang magulat na lang siyang nasa labas ng pinto ng hotel room niya si Marcus. Anong ginagawa mo rito, Marcus? Ikaw dapat na tinatanong ko niyan. Parang inis pang sagot ni Marcus. Ang hirap mo hanapin Bakit mo ko hinahanap? Nagtataka pa rin tanong niya. Baka pwede mo muna akong papasukin. Noon lang niyaya ni Mikay si Marcus sa loob ng silid niya. Naiwan mo sa kotse ko. Pagpapaliwanagin sana kita pero wala ka na sa unit mo.
Ani Marcus sabay abot sa kanya ng resulta ng pregnancy test niya. Hindi nakasagot si Mikay. Parang gusto niyang pagalitan ng sarili. Sa dami ng maiiwan sa kotse nito ay yung pregnancy test pa talaga. Binalak mo bang ilayo sa akin ng anak ko, Mikay? Masama ang tingin na tanong ni Marcus sa kanya. Paano ka naman nakakasigurong anak mo to? Kunot ang noong tanong niya sa lalaki. Dahil virgin ka nung may mangyari sa atin. Wala namang iba, di ba? Parang nag-aalala ng tanong ni Marcus. Look, umalis nga ako para hindi ko kayo guluhin ni Gladys, di ba? Fine, the baby's yours. Pero hindi ko siya ipipilit sa'yo. Itatago ko kung sino ang ama nito. Huwag ka mag-alala. Hindi rin ako manghihingi ng sustento. Kaya kong buhayin ang anak ko mag-isa. Ako ang tatay, di ba? Bakit ikaw lang ang nagde-decide? Parang galit na tanong ni Marcus. Hindi ko ipipilit sa'yo ang bata. Bakit ka ba kasi sumunod pa rito? Iniiwasan ka na nga, sunod ka naman ang sunod. Pananagutan kong anak ko, Mikay. Giit ni Marcus. Let's get married. At si Gladys, paano? We broke up already. Pag-alis mo, nag-break na kami. Narealize ko kasing hindi ako ang tipo ng lalaking madaling akitin. Sinuri kong mabuti ang damdamin ko. And yes, I have to admit na gusto ko rin ang nangyari sa pagitan nating dalawa. All those years, I'm telling myself not to fall for you. Masyadong malayong agwat ng edad natin sa isa't isa. I thought you only see me as an older brother. At ayokong isipin mong sinasamantala kita. Nagulat na lang ako nang marinig ko ang confession mo. Paano kung hindi mahuhulog sa'yo kung palagi mong pinapakitang espesyal ako sa'yo, Marcus? Wala ka nang ginawa kundi tulungan ako at siguraduhin okay ako. Hindi ka nakakapunta sa mga pageants na sinasalihan ko. Pero hindi ka pumalya magpadala ng bulaklak o regalo. Matalo man o manalo ako. Nasa Pilipinas man ako o wala. Sabi naman niya sa lalaki. Pinipigilan ko pa nga ang sarili ko niyan dahil ayoko mahulog tayo sa isa't isa. I'm scared that my feeling will drift you away from me. Napangiti si Mikay. Confession na ba tawag sa ginagawa mo ngayon? Tumango si Marcus. Yes, I'm confessing my love for you right now. Hindi dahil lang buntis ako? Paninigurado ni Mikay. Magtatapat na sana ako after ng fashion show mo. Kaso nagkaberya. Pero mas maganda na rin buntis ka para hindi ka na makatanggi sa inaalok mong kasal ngayon. Natatawang sabi ni Marcus. At least tagumpay ang pangaakit ko sa'yo. Anya saka bumunghalit ng tawa. Yes, yun ang gumising sa damdamin na matagal ko nang tinutupok sa puso ko pero hindi pala nawala. Sang-ayon ni Marcus. Kinapa nito ang bulsa at maya-maya pa ay kumunot ang noo. Shit, naiwan ko yata ang singsing sa Pilipinas sa pagmamadaling puntahan ka. Tara na, bumalik na tayo sa Pilipinas para maisuot ko ng singsing na yan. Nakangiting sabi niya kay Marcus. Ngumiti si Marcus. Mahal kita, Mikay. Buntis ka man o hindi. I'm sorry kung hindi ko agad yun pinaramdam sa'yo. Akala ko lang kasi. Mahal din kita. Putol niya sa sasabihin nito. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, Doc. Salamat at mahal mo rin ako. Yun ang mahalaga. Nakangiting tugon niya, saka isinampay ang mga bisig sa leeg ni Marcus at dinampian ito ng halik sa labi. Ang dampi lang sana ay pinalalim pa ni Marcus at muntik pa silang mag-honeymoon doon kung hindi lang nila naalalang buntis na nga pala si Mikay. Let's have another honeymoon after you gave birth. Ani Marcus sa kanya. Pwede naman kahit buntis, di ba? Pwede, pero baka hindi ka maging komportable. Gusto mong itry natin ngayon? Pilyang tanong niya sa lalaki. Nagkatawanan sila. Nang sumunod na araw ay bumalik na sila sa Pilipinas at agad ipinaalam sa kanilang pamilya ang pagpapakasal nila at pagdadalang tao ni Mikay. Ang lahat naman ay masaya para sa kanya. Ang mga fans ni Mikay ay wala namang masamang sinabi. Labis ang suporta ng mga ito sa desisyon niya. Gayon din ang mga kumpanyang ini-endorso niya. Smooth ang lahat at walang naging hadang sa pagmamahalan nila at pagpapakasal. Hindi akalain ni Mikay na magkakaroon pa sila ng happy ending ni Marcus pagkatapos ng nangyari. Kaya magpapasalamat na lang siya sa Diyos na may mga anghel itong ipinadala sa buhay niya na hindi lang ang nasira niyang mukha ang inayos, kundi pati na rin ang puso niya na sabik dito. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like,
comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.